Kung sa ibang lugar ay karne, gulay at isda ang karaniwang pagkain, sa Afrika ay may mga kakaibang menu na siguradong hindi mo pa natitikman. Ang bawat ulam ay may kasaysayan at espesyal na kahulugan sa kanilang komunidad. Mula sa mga insekto hanggang sa kakaibang paraan ng pagluluto, lahat ay may sariling kwento. Pero ang tanong, kaya mo bang kainin ito? Kaya tara, tuklasin natin ang ilan sa pinakakakaibang pagkain na tanging sa Afrika mo lang matatagpuan. Pero bago yan ay pa-like and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 15, stink bugs. May mga insekto na kapag nagambala ay naglalabas ng amoy na sobrang tapang, halos parang skunk. Ang tawag sa kanila ay stink bugs at sa ilang lugar sa Africa gaya ng Zimbabwe at Botswana, kilala sila bilang imbra. Nakakagulat man, pero matagal na silang itinuturing na pagkain doon. Kapag niluto, nawawala ang amoy at nagiging crispy at masarap. Para lang silang kinakain na chips o popcorn, pero mas natural at mas maraming proteins. Bukod sa protein, mayroon din silang healthy fats at iba't ibang vitamins na mahalaga para sa kalusugan. Dahil dito, nakakatulong sila laban sa malnutrition lalo na sa mga rural area. Hindi rin mahirap kunin ang mga ito. Kinokolekta lang sila sa mga puno at hindi na kailangan ng malalaking sakahan o pabrika. Dahil dito eco-friendly sila at hindi nakakasama sa kalikasan. Karaniwang niluluto ang imbra sa pamamagitan ng pag-roast o pagprito hanggang maging crispy. May iba namang dinudurog ito para gawing powder at ginagamit na spices sa pagkain. Sa ilang kultura sa Africa, normal na pagkain na ang stink bugs. Number 14, puff puff. Ang puff puff ay isang kilalang merienda mula sa West Africa. Para itong maliit na donut pero mas simple ang paraan ng pagluluto. Ginagawa ito gamit ang harina, asukal, yeast at tubig. Minsan nilalagyan din ng kaunting asin, itlog o mantikilya para mas maging malasa. Pagkatapos pagsamahin ng lahat ng ingredients, nagiging malambot na dough ito na kailangan munang ipahinga. Kapag umalsa na, saka ito hinuhulog sa mainit na mantika at piniprito hanggang maging kulay golden brown. Samantala, ang lasa naman ng puff puff ay kakaiba dahil crispy ito sa labas pero malambot sa loob. Dahil sa fermentation ng yeast, may kaunting asim ang lasa na nagbibigay ng dagdag na sarap. Ang amoy nito habang niluluto ay nakakatakam at mabilis makaakit ng kahit sino. Isa sa mga dahilan kung bakit paborito ang puff puff ay dahil mura at madaling gawin. Hindi mo kailangan ng espesyal na gamit para makaluto nito. Kahit sa bahay lang pwedeng makagawa ng maraming piraso. Dahil dito naging parte na ito ng araw-araw na pagkain sa maraming bansa sa West Africa, lalo na sa Nigeria. Karaniwan itong makikita sa mga nagtitinda sa kalsada at binibili ng mga estudyante, manggagawa at pamilya bilang mabilisan at masarap na pagkain. Gayun din naman maraming paraan para kainin ng puff puff. Maaari itong kainin ng plain lang, budburan ng pulbos na asukal o isawsaw sa maanghang na sawsawan. May ilan ding gumagamit ng honey o chocolate para gawing mas matamis. Kahit simple lang ang pangunahing recipe, nagiging kakaiba ang lasa depende sa kung paano ito hinahanda at kinakain. At kung ikukumpara sa karaniwang donut, mas simple ang puff puff dahil hindi ito kailangan ng hulmahan. Kapag piniprito, kusa na itong bumibilog. Hindi perfect ang hugis, pero iyon ang nagbibigay ng sarili nitong charm. Number 13, Nairobi sausage. Sa Kenya ay may isang pagkain na hindi pwedeng palampasin kapag nagpunta ka sa lungsod ng Nairobi. Ito ay ang mutura o mas kilala bilang Nairobi sausage. Simple lang ang hitsura nito, pero kakaiba ang laman. Ang mutura ay gawa sa karne ng baka o kambing, hinaluan ng dugo at spices tapos inilalagay sa bituka ng hayop at iniihaw sa uling. Sa unang tingin parang ordinaryong sausage lang. Pero sa bawat kagat ay ramdam ang kakaibang timpla ng alat, anghang at usok mula sa apoy. Hindi lang pagkain ng mutura. Sa Kenya, parte ito ng kanilang kultura. Madalas itong ihain sa mga espesyal na okasyon gaya ng kasalan, salo-salo at mga pagtitipon ng pamilya. Habang niluluto ito, nagtitipon ang mga tao sa paligid ng ihawan, nagkukwentuhan, nagtatawanan at sabay inaamoy ang halimuyak ng karne at pampalasa. Kaya ang mutura ay hindi lang ulam, kundi karanasan ng pagkakaisa at pagsasama. Kapag natikman mo ito, mapapansin mong iba ang lasa. Medyo may pagka-gamey ang karne pero masarap at malasa dahil sa dugo. Ang dugo rin ang nagbibigay ng kakaibang lasa na hindi matatagpuan sa karaniwang karne.
Dinadagdagan ito ng sili, ginger, bawang, sibuyas at cilantro para mas maging mabango at malasa. Ang resulta ay isang kombinasyon ng alat, anghang at linamnam na siguradong tatatak sa panlasa. Bukod dito, mahalaga rin ang paraan ng pagluluto ng mutura. Hindi ito basta-basta ginagawang sausage. Kailangan maingat ang paghahalo ng dugo, karne at pampalasa. Pagkatapos mailagay sa casing na bituka, saka ito iniihaw sa apoy. Ang init ng uling ang nagbibigay ng smoky aroma at nagiging dahilan kung bakit may snap sa bawat kagat. Crispy ang labas pero malambot at makatas ang loob. Number 12. Acorns. Kapag narinig natin ng acorns, madalas ang naiisip ay pagkain ng squirrel. Pero sa ilang lugar sa Africa, ito ay matagal ng parte ng kanilang pagkain. Hindi lang ito basta buto ng puno, kundi isang mapagkukunan ng sustansya na ginagamit na ng tao sa mahabang panahon. Ang acorns ay hindi pwedeng kainin ng hilaw dahil likas itong mapait. Meron itong sangkap na tinatawag na tannins na may masamang epekto kung hindi aalisin. Kung kaya't bago ito maging masarap at ligtas kainin, dumadaan ito sa proseso. Una, ibinababad ito sa tubig para mabawasan ng pait. Pagkatapos, pinapatuyo at niluluto o ini-roast. Kapag natapos na ang proseso, saka lang ito nagiging masarap at handang kainin. Kapag maayos na naihanda, maraming paraan para kainin ang acorns. Maari itong gawing harina at ihalo sa tinapay o iba pang lutong pagkain. Maari din itong gawing porridge o minsan ay kapalit ng kape na may nati na lasa. Sa sustansya, hindi matatawaran ang naibibigay ng acorns. Mataas ito sa carbohydrates na nagbibigay lakas. May healthy fats para sa katawan at mayaman din sa fiber na maganda para sa tiyan. Ang maganda pa, direkta itong nakukuha sa puno kaya hindi kailangang gumastos ng malaki o magtanim ng malawak na bukirin. Sa madaling salita, isa itong likas na superfood na handog mismo ng kalikasan. Pero ang tanong, kung ganoon kaganda ang benepisyo, bakit hindi ito masyadong kilala ngayon? Isa sa mga dahilan ay ang reputasyon nitong mapait kaya madalas ay hindi na sinusubukan ng mga tao. Mas pinipili nila ang mga pagkaing mas kilala at madaling kainin dahil dito nakaligtaan ang tunay na halaga ng acorns bilang pagkain. Number 11. Palm weevil larvae. Sa Ghana, may kakaibang pagkain na tinatawag na akokono o koono. Ito ay mga uod na nakukuha sa loob ng palm tree. Sa unang tingin, baka isipin mong kakaiba o nakakadiri ito. Pero matagal na itong kinakain ng mga tao sa West Africa dahil sa dami ng sustansyang taglay nito. Ang mga uod na ito ay malambot at makatas kapag hilaw, pero kapag niluto, nagiging crispy at malasa. Karaniwan silang iniihaw, piniprito o isinasama sa mga sabaw at pinakuluan. Ang lasa ay parang peanut na may bahagyang usok kung kaya't nagiging paborito ng maraming tao. Bukod sa lasa, napakayaman din ng palm weevil larvae sa protein at healthy fats. Taglay din nila ang mahahalagang vitamins at mineral tulad ng zinc, iron, magnesium, vitamin E, folate at B vitamins. Dahil dito, nakatutulong silang magbigay ng enerhiya, magpalakas ng resistensya at magbawas ng panganib ng malnutrition. Sa ilang pag-aaral, lumabas na kapag hinalo sa kaunting peanut paste ang akokono, sapat na ito para matugunan ang karamihan sa pangangailangang nutrisyon ng mga bata sa araw-araw. Isa pa, mas madali at mas magaan din sa kalikasan ng pag-aalaga ng mga uod na ito kumpara sa mga karaniwang hayop tulad ng baka o manok. Higit pa riyan, nagagamit din ng akokono bilang dagdag kabuhayan. May mga tao na nag-aalaga at nagbebenta ng larvae para may dagdag income at pantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito nakatutulong ito laban sa kahirapan at kakulangan ng pagkain. Number 10. Kuli-kuli. Ang kuli-kuli ay isa sa mga pinakapaboritong merienda sa West Africa. Isa itong pagkain na gawa sa peanuts na pinakuluan sa init, giniling, nilagyan ng kaunting pampalasa at pinrito hanggang maging crispy. Sa unang tingin, simple lang ito. Pero napakahalaga nito sa kultura at pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa Nigeria, Ghana, Cameroon at Benin. Paano nga ba ito ginagawa? Una, ang peanuts ay iniinit o niro-roast hanggang maging mabango. Pagkatapos, ito ay ginagiling hanggang maging paste na tinatawag na labu. Hinahaluan ito ng asin, paminta, minsan ay ginger at konting asukal. Kapag handa na, pinipiga ang paste para lumabas ang peanut oil. Ang natirang parte ay hinuhulma sa hugis na gusto, maaaring bilog, pahaba o kahit simpleng piraso. Sa huli, piniprito ito hanggang tumigas at maging crispy. Samantala makikita ang kuli-kuli sa mga palengke at kalsada.
Karaniwan itong binebenta sa mga terminal kung saan maraming tao ang naglalakbay. Dahil kayang tumagal ng hindi nasisira, madalas itong baon ng mga bata at pagkain ng mga manggagawa. Maari itong kainin ng diretso pero pwede rin itong durugin at ihalo sa gari na may tubig at asukal. May iba rin na nilalagay ito sa porridge tulad ng hausa koko, fura o akamu. Minsan din itong isinasama sa salad at niluluto sa mga sabaw at stew para mas lumasa ang pagkain. Pero hindi lang basta merienda ang kuli-kuli dahil ito ay may dalang nutrisyon. Mayaman ito sa protein at healthy fats na nagbibigay ng lakas. Meron din itong magnesium, phosphorus at vitamin E na mabuti para sa katawan. Kaya naman paborito itong kainin ng mga magsasaka at manggagawa para magkaroon ng dagdag na enerhiya habang nagtatrabaho buong araw. Number 9. South African Recipe Cowhead. Isa sa mga kakaibang pagkain sa South Africa ay ang tinatawag na smiley. Hindi ito karaniwang ulam dahil ang niluluto dito ay buong ulo ng hayop, madalas ay tupa. Pero minsan ay baka rin ng gamit. Tinawag itong smiley dahil kapag sinunog o niluto ang ulo, nagmumuka itong nakangiti. Medyo nakakatakot tingnan pero para sa marami, ito ay isang espesyal na putahe. Sa maraming komunidad, ang smiley ay hindi lang basta pagkain. Bahagi ito ng kanilang tradisyon at kultura. Karaniwan itong inihahain sa malalaking salo-salo, kasalan at iba pang selebrasyon. Para sa mga Zulu, tinatawag nila itong inyama yenloko na ang ibig sabihin ay karne mula sa ulo. Dati, kalalakihan lang ang kumakain nito bilang simbolo ng lakas, pero ngayon kahit sino ay pwede nang kumain. Ang proseso ng pagluluto ay hindi madali at matagal gawin. Una, aalisin ang balahibo sa ulo gamit ang apoy o tubig. Pagkatapos, pakukuluan ito ng ilang oras hanggang lumambot ang karne. May iba naman na niluluto ito sa ihawan para magkaroon ng usok at dagdag na lasa. Kadalasan, simpleng pampalasa lang ang ginagamit tulad ng asin, sibuyas at bawang. Kapag malambot na ang karne at madaling humiwalay sa buto, handa na itong kainin. Kaugnay pa nito, iba-iba ang lasa at texture ng bawat parte ng ulo. Ang pisngi ang madalas na paborito dahil sobrang lambot at malasa. Ang dila naman ay kilala dahil makinis at kakaiba ang sarap. May ilang bahagi rin na medyo makunat pero masarap pa rin, lalo na para sa mga sanay sa ganitong pagkain. Ang bawat subo ay puno ng sabaw at taba na nagbibigay ng malinamnam na lasa. Number 8. Flying termites. Sa tingin ng marami, ang anay ay peste lang na sumisira ng kahoy at bahay. Pero sa ilang lugar sa Africa, ang lumilipad na anay ay hindi itinuturing na problema, kundi espesyal na pagkain. Kapag panahon ng tag-ulan, sabay-sabay silang lumalabas mula sa lupa at lumilipad na parang isang malaking wave ng insekto. Sa halip na iwasan, hinuhuli sila ng mga tao gamit ang net, balde at kung ano pa mang pwedeng gamiting pangsalo. Ang paglabas na ito ay tinatawag na nuptial flight. Sa oras na yon, ang anay ay lumilipad para maghanap ng kapareha at makapagtayo ng bagong pugad. Pero para sa mga tao, ito ang pinakamainam na pagkakataon para mangolekta ng masustansyang pagkain. Ang lumilipad na anay ay mayaman sa protein na umaabot mula 32 hanggang 44% ng kanilang timbang. Malaki rin ang taba na nasa pagitan ng 41 hanggang almost 50%. Meron din silang iron na maaaring umabot ng higit 100 mg sa bawat 100 grams. Bukod pa rito, may taglay din silang zinc, calcium at mahahalagang vitamins tulad ng vitamin A, vitamin C at vitamin B12. Gayun din naman madali lang ihanda ang mga anay. Pagkahuli, tinatanggalan sila ng pakpak, pinatutuyo at niluluto sa pamamagitan ng pag-ihaw o pagprito. Kapag naluto, nagiging crispy ang texture nila at pwedeng kainin bilang merienda. May mga nagsasabing ang lasa nito ay parang peanut, ang iba naman ay ikinukumpara ito sa hipon o popcorn. May mga lugar na nilalagyan ito ng asin o pampalasa para mas sumarap at minsan ay hinahalo rin sa mga gulay o ibang ulam. Number 7. Walkie-talkies. Sa South Africa may kakaibang pagkain na tinatawag na walkie-talkies. Hindi ito gamit pang radyo kundi paa at ulo ng manok na ginagawang merienda. Para sa iba parang tira lang ito, pero para sa maraming tao ron, isa itong paborito at affordable na street food. Ang tawag na walkie-talkies ay nagmula sa ideya na ang paa ang naglalakad at ang ulo naman ay parang nagsasalita. May mga tawag din na runaways at minsan ay phoenix feet. Kahit iba-iba ang pangalan, pareho lang itong tumutukoy sa ulo at paa ng manok na niluluto sa iba't ibang paraan. Samantala, bago lutuin, nililinis muna ang mga paa at ulo ng manok. Tinatanggal ang matigas na balat at ang mga kuko.
Pagkatapos pwedeng pakuluan, iprito o i-grill. Madalas ay nilalagyan ng pampalasa gaya ng asin, paminta, curry powder at turmeric. May mga naglalagay din ng maanghang na sarsa para mas malasa. Kapag luto na, iba ang lasa at pakiramdam nito. Crispy ang balat, medyo chewy ang mga tendons at cartilage, at malinamnam ang sabaw o sausawan na kasama nito. Ang pagkain nito ay mas tungkol sa texture kaysa sa laman. Pero hindi lang ito simpleng merienda. Ang paan ng manok ay mayaman sa collagen na nakakatulong para sa balat at kasu-kasuan. Mayroon din itong calcium, zinc at magnesium na kailangan ng katawan para maging malakas. Bukod pa rito, mataas din ang protein kaya nakakabusog kahit maliit lang ang parte ng manok na ito. Number 6, fura. Ang fura ay isang traditional food sa West Africa, lalo na sa Nigeria at Niger. Gawa ito mula sa millet, isang uri ng grain na matagal nang kinakain ng mga tao roon. Dinudurog muna ang millet hanggang maging pino. Pagkatapos, hinahalo ito sa mga pampalasa tulad ng luya, cloves at minsan ay konting sili para may anghang. Kapag nabuo na ang dough, hinuhubog ito sa maliliit na bilog at niluluto sa pamamagitan ng pag-steam o pag-boil. Ang kalalabasan ay mga bola na medyo malapot, chewy at nakabubusog. Pero mas sumasarap ang fura kapag hinalo sa nono or fermented milk na galing sa baka o kambing. Medyo maasim at malapot ang nono pero malasa at masustansya. Kapag pinagsama ang fura at nono, nagiging isang drinks na tinatawag na fura da nono. Karaniwan dinidikdik muna ang fura hanggang maging paste bago haluan ng malamig na gatas. Madalas din itong lagyan ng kaunting asukal para mas magbalanse ang lasa. Ang fura da nono ay parang traditional na milkshake. Malamig, creamy, may konting tamis at may lasa ring spicy dahil sa mga pampalasa. Pinapawi nito ang gutom at nakakapagbigay ng lakas sa katawan. Sa maraming lugar sa West Africa, ito ang paboritong drinks tuwing mainit ang panahon o kapag kailangan ng dagdag enerhiya. Sa aspeto ng nutrisyon, napakaganda ng kombinasyong ito. Ang millet ay mayaman sa fiber, iron at protein. Samantala, ang nono naman ay sagana sa calcium at healthy fats. Kaya kapag pinagsama, nagiging buo at balanse ang sustansya. Pinaniniwalaan na nakakatulong ito laban sa gutom, malnutrition at nagbibigay ng sapat na lakas para sa araw-araw na gawain. Number 5, ensenene. Sa Uganda, ang ensenene ay hindi lang basta insekto. Ito ay isang espesyal na pagkain na matagal ng bahagi ng kanilang kultura. Habang sa ibang lugar tinatrato itong peste, sa Uganda naman ay itinuturing itong merienda at handa sa mga gatherings. Tuwing panahon ng rainy season, lumalabas ang napakaraming grasshopper na sabay-sabay lumilipad para silang mga bisitang biglang dumadating. Pero imbes na itaboy, hinuhuli sila ng mga tao gamit ang malalaking ilaw at mga panangga. Nahuhulog ang mga ito sa mga lalagyan at kinokolekta ng buong komunidad. Pagkatapos mahuli, nililinis muna ang mga grasshopper. Tinatanggal ang kanilang mga pakpak at paa bago lutuin. Una, pinapakuluan sila at pagkatapos ay piniprito hanggang maging kulay golden brown at sobrang crispy. Dahil may natural na mantika ang katawan ng ensenene, hindi na kailangan ng maraming mantika sa pagluluto. Karaniwang ibinebenta ang mga ito sa merkado at nilalagay sa maliliit na supot para madaling kainin kahit saan. Pagdating naman sa lasa, sinasabi ng marami na kahawig ito ng hipon na hinaluan ng lasa ng inihaw na peanut. May nutty at smoky na flavor kaya masarap kainin. At kapag dinagdagan pa ng asin, sibuyas o kaunting sili, mas nagiging malinamnam at kakaiba ang karanasan. Ngunit hindi lang basta pampalipas gutom ang ensenene. Mataas ito sa sustansya. Taglay nito ang halos 40% na protein kasama ang healthy fats, fiber at iba't ibang vitamins at minerals. Dahil dito malaking tulong ito lalo na sa mga lugar na kakaunti ang mapagpipili ang pagkain. Number 4, chikanda. Ang chikanda ay isang traditional food mula sa Zambia. Madalas din itong tawaging African polony. Kahit parang karne ang itsura at texture nito, hindi ito gawa sa karne. Ang pangunahing sangkap nito ay tuber ng wild orchid. Pinatutuyo ito at ginagawang pulbos, saka hinahalo sa dinurog na peanut, tubig at pampalasa. Pagkatapos pakuluan, tumitigas ito at nagiging parang kakanin o cake na hinihiwa kapag lumamig na. Ang lasa ng chikanda ay earthy at may halong nutty flavor. Medyo chewy din ito at may firm na texture. Para itong kakaibang version ng sausage o bologna, pero mas natural. Maraming tao ang natutuwa sa kakaibang karanasan ng pagkain nito, lalo na yung mahilig sumubok ng bago. Sa mga rural na lugar ng Zambia,
Matagal ng bahagi ng kultura ang tsikanda. Hindi lang ito pagkain kundi simbolo rin ng tradisyon. Karaniwan itong inihahanda sa mga special occasions at madalas ding ibinibenta bilang street food. Dahil dito hindi lang lasa ang naibibigay ng tsikanda, kundi pati na rin ang samahan ng mga taong kumakain nito. Sa kasalukuyan mas kilala na ang tsikanda at mabibili na sa iba't ibang pamilihan. Pero may kaakibat itong problema dahil unti-unti nang nauubos ang wild orchid na ginagamit bilang sangkap. Dahil sa mataas na demand, kailangan ng maingat na paraan para hindi tuluyang maubos ang mga halamang ito. Number 3. Cow blood mixed with milk. Sa silangan ng Afrika, may tribong tinatawag na Maasai. Para sa kanila, ang pinaghalong dugo at gatas ng baka ay isang mahalagang drinks. Maaaring kakaiba ito sa paningin ng iba, pero sa kanila, normal lang ito at bahagi na ng kanilang tradisyon sa mahabang panahon. Kinukuha nila ang dugo mula sa ugat ng baka sa paraang hindi nakamamatay. Pagkatapos, hinahalo ito sa sariwang gatas. Ang dugo ay sagana sa iron at protein, habang ang gatas naman ay mayaman sa calcium at taba na nagbibigay ng dagdag na lakas. Kapag pinagsama, nagiging isang inumin na puno ng nutrisyon at kayang magbigay ng enerhiya sa katawan. Madalas itong inihahain sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal, circumcision o ibinibigay sa mga bagong panganak at may sakit upang sila ay lumakas. Para sa mga hindi sanay, maaaring isipin na ito ay nakakadiri o nakakatakot. Pero kung tutuusin, bawat kultura ay may sariling kakaibang pagkain. Tulad na lang ng ibang bansa na kumakain ng hilaw na isda, tripe o mga pagkaing bihira para sa atin. Ang lasa raw ng dugo na may gatas ay bahagyang metallic ngunit malinamnam din. Parang kakaibang uri ng gatas na may kakaibang timpla. Kapag nasanay na ang panlasa, nagiging refreshing drink ito. Para sa mga Maasai, hindi lang ito pagkain kundi simbolo rin ng pagkakaisa at respeto sa kanilang komunidad. Number 2. Mopane worms. Ang mopane worms ay isa sa mga kakaibang pagkain sa Afrika. Kahit uod sila, hindi sila basta-bastang nakakadiri gaya ng iniisip ng iba. Ang mga ito ay mga caterpillar ng emperor moth na nakatira at kumakain sa mga dahon ng mopane tree sa Southern Africa. Sobrang taas ng protein ng mopane worms at may kasamang iba pang sustansya tulad ng iron, calcium at iba pang minerals at vitamins na kailangan ng katawan. Dahil dito, malaki ang naitutulong nila sa kalusugan at mas madali rin silang paramihin kaysa sa karne ng hayop. Kapag dumating ang rainy season, dito sila karaniwang hinahango ng mga tao. Hindi sila kinakain ng hilaw. Una, nililinis sila ng maigi, pagkatapos ay pinapakuluan. Minsan naman ay pinatutuyo sa ilalim ng araw o kaya ay piniprito hanggang maging crispy. Kapag naluto na, sinasabi ng iba na ang lasa nila ay parang sardinas na may halong lasa ng hipon pero mas crunchy. Sa mga lugar tulad ng Zimbabwe, Botswana at South Africa, bahagi na sila ng araw-araw na pagkain ng maraming pamilya. Hindi lang sila nakakatulong para makabusog, kundi nagbibigay din sila ng hanapbuhay. Ang pagbebenta ng mopane worms ay nakakadagdag ng income, lalo na para sa mga nakatira sa kanayunan. Mahalaga rin ang papel ng mopane worms sa food security. Para sa maraming eksperto, maaari silang maging malaking tulong bilang masustansya at sustainable na pagkain sa hinaharap, lalo na habang mas dumarami ang tao sa mundo at mas lumalaki ang pangangailangan sa protein. Number 1. Kanki. Sa Ghana, isa sa mga pangunahing pagkain ay ang tinatawag na kenki o kanki. Ito ay gawa mula sa corn dough na pinapa-ferment, ibinabalot sa corn husks at niluluto sa pamamagitan ng steaming. Kahit mukhang simple, ito ay may kakaibang lasa at matagal ng bahagi ng kanilang tradisyon. Ang paggawa ng kanki ay hindi madali at nangangailangan ng oras. Una, ang corn ay binababad sa tubig ng ilang araw para magsimulang maging sour. Pagkatapos, ito ay ginigiling hanggang maging dough. Ang kalahating bahagi ng dough ay niluluto muna, tapos hinahalo ulit sa hindi pa luto. Kapag nahalo na, ibinabalot ito sa corn husks at saka pinapasingawan hanggang sa maging handa ng kainin. Ang corn husks ay mahalaga dahil ito ang nagbabantay na hindi matuyo ang dough at mas lalo pang lumasa habang naluluto. Ang kanki ay may maasim-asim at medyo tangi na lasa dahil sa fermentation. Ang texture naman ay chewy at nakakabusog kahit kaunti lang ang makain. Maraming tao ang nagsasabi na parang sourdough bread ito, pero mas malagkit at mas madaling kainin kahit saan. Karaniwang kinakain ng kanki na may kasamang pepper sauce, pritong isda o mainit na stew.
Kapag pinagsama-sama, nakukuha mo ang tamang timpla ng carbs, anghang at protein. Dahil fermented din ito, mas madali itong tunawin ng katawan at may taglay na probiotics na mabuti para sa tiyan. Pero hindi lamang sa mga tahanan makikita ang Kanki. Madalas din itong ibenta sa mga kalsada at laging kasama sa mga gatherings. Mayroon ding version na tinatawag na Ice Kenki kung saan ang luto ng dough ay pinapalamig at hinahalo sa tubig, asukal, gatas o peanut para maging parang malamig na merienda.